Hello po mga kapatid, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Ano man pong oras na makakarating at nakakarating at anumang oras na inyong mapapanood ang video po na ito. Muli po mga kapatid, pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ, once again, a greetings of true love and the truth to all of you. At ayan, kailan ba yun? Kahapon, merong nagulat ako doon sa nakipag-video call sa akin na kapatid kahapon. Madami siyang kinuwento. Brother, wag ka na lang muna magbibigay ng info, sabi ganyan. Opo, sabi ko, makakaasa po kayo. Your identity is safe with me, sabi kong ganyan. And natutuwa ako kasi sobrang dami na mga kapatid, as in sobrang dami na ng mga kapatid na nabubuksan ng kaisipan at nare-realize na kulto talaga yung MCGI na pinanggalingan po natin. Tapos kanina may nag-message sa akin since kaninang madaling araw, kaya paputol-putol yung tulog ko. Until ngayon, nagme-message pa siya. Brother, wag mo muna kaming idodox kasi yung ibang mga kamag-anakan namin nasa delusional stage pa. So, ayaw namin magkaroon ng problema ang pamilya namin dahil hindi na kami naniniwala. Kaya itong palagay ko, itong 2026, hindi ko lang pwedeng banggitin kung sino-sino yung mga kasi kagaya nung pakiusap nila na wag silang i-dox dahil may mga iniingatan pa. So I have to respect their request. Naniniwala kami sa mga sinasabi mo, Badong, sabi ganyan. Ako, ano yung mga KNP niyan. Hindi lang talaga ako pwede magbigay ng kahit konting clue. Itong mga alipores ni Bonji, nakakahiya kayo sa lumalabas na kahiya kayo sa mga kapatid. Sobrang dami po nila mga kapatid. Just last week naman, meron akong kapatid na kausap. Ba't huwag mo akong sabi niya ganyan. Kasi alam mo naman yung pwede nilang gawin. Opo, makakaasa po kayo. So, ayan. Kaya, ang daming mag-shoutout muna nga tayo. Sabi ni
Ay, nandito si Aling Puring. Bakit si Aling Puring? Aling Puring, umakyat ka nga. Ano ka na, di ba? Exeter ka na. Officially Exeter ka na. Aling Puring. Nakita ko si Aling Puring, taga-Europe ito eh. Ano na to, dami account niya to. Sabi ni Brad Brian Carrion from Cubao. Shout out. Meron po akong trangkaso ngayon mga kapatid kasi sobrang lamig. Tapos maghapon kang nakababad sa sa ilitan sa kusina. Kaya bumagsak yung resistensya ko. Aling Puring. Akyat ka. Maganda makausap. Taga ano to eh, taga Europe. Nakausap ko to. Si Brad Alvin Manuel nung nakaraan, gusto niyang umakyat. Brad Alvin Manuel, nakita ko nandiyan ka eh. Akyat ka. Chocolate lang yung nakita kong pagkain dito. Hello, Brad Alvin Manuel. Nasaan na? Hindi yata, mahina yata connection ni Alvin Manuel. Si Aling Puring. Aling Puring! Doon ka doon sa original account mo. At akyat ka sa live. Ito pala. Ito parang cookies. Naalala ko yung kausap ko kapatid kahapon. Basta abroad. Sabi niya, alam mo, Brad Badok, ginagawa nilang bobo yung ginagawa nilang bobo yung kapatira. Pero paulit-ulit yung itinetexto. Tapos sasabihin nung mga taga-oo ni Bonjing. Bonjing na tawag kay Daniel Rason. Tapos yung mga taga-yes ni Bonjing, nakaka-insulto po yung nakakairita silang pakinggan na sabi ngayon ko lang po narinig yan. Basta Aling Puring. Nandito si Badjong Lastimoso. Ay, Lastimosa pala. Nakita ko kanina si Aling Puring eh. Dami account niya to from sa Ireland yata or Finland. Nakita ko rin si Mama Mary. Nandito rin siya eh.
Sabi ni Brad Ariel Stanislav, shout out si Reyes Chris, na-miss namin kayo ng New Year End, Saskatoon, Exeter's Party. Ah, wala po ba sila, Brad Ariel? Sino yun? May nakita akong nag-react. Ah, ano pala to? Tingnan natin paakyatin to, si Brad Densyo. Ito, tinatangkaso. Ayun si Aling Puring. Aling Puring! Akyat ka. Yan. Pakitin natin si Aling Puring. Exit na to eh. Ay, nag-decline. Baka... Shout out po, Brad Badong. Aling Puring, akyat ka. Dito, akyat ka. Taga ano to, taga Europe. Si Aling Puring. Nasa ka, ba't nawala ka na naman? Ayun. Kung wala kang kung pwede ka, if you are free, Aling Puring. Naka-duty pa ako, bro. Ayun, naka-duty pala siya. Ayun, sige, sorry, Aling Puring. Next time na mag-live ako, akyat ka. Ayun. Sagutin lang natin yung mga comment doon sa video na kausap ko si Rosalinda Lisboa dahil may mga nag-comment doon na mga delulu na sinasabi na natisod lang daw dahil sa tulungan. Napakadilulo talaga na. Sa bagay, sabi ko nga doon sa kahit ano pong sabihin ninyo, sabihin natin, pagka ang tao delulu, walang hindi tatanggap yan. Kasi, naging delulu din po tayo, sabi ko. Let us just try to understand them and pray na balang araw ay mabuksan yung isipan nila. Dahil, kagaya nga nun, merong kapatid nung bago akong ilang linggo pa lang ako nagsasalita, halos araw-araw nagme-message sa akin yun. Badong, meron ka bang mga ebidensya, ganito, ganyan, etc. etc. Patiently naman, nagsisend ako. Pinapadala ko yung mga evidences. Patiently. Kasi po yung asawa ko, hindi po yan basta-basta naniniwala pagka walang ebidensya. Send ako ng send. Tinatsaga ko. After few days lang, nakapag-decide sila na mag-exit kasi napatunayan nila na hindi talaga totoo yung iglesia na yan. Dahil sa mga pangyayari na nangyayari, ngayon, awa ng Diyos, masaya sila sa pagkakalaya nila. Tapos, naging ngayon, yung post ko, na nirepost ko, yung post ni Brad A. Sabalos, yung get-together nila sa
sa San Diego, mga kapatid na Exeter sa San Diego. Mga hello po pala sa mga bagong Exeter dyan. Family Go, Family Mendoza, at Family, ano pa ba? Family Go, Family Mendoza, Family Santos, if I am not mistaken. ang ang ikinaption ko, malaya na kay Kristo. So, may ilang mga nag-comment na negative daw yung connotation ng malaya na kay Kristo. Sabi ko, Brad, mga kapatid, sis, bago ko po yan nilabas, pinag-aaralan ko kung ano yung magiging repercussion. Sabi ko. Kaya ang ang reply ko dun sa comment is pagka ang pagka ang babasa niyan ay masama ang isip, magiging masama ang connotation. Pero yung connotation ng malaya na kay Kristo, maganda po ang kahulugan. Sabi ko nga, ba't di nyo i-google? Meron pang supporting verse. Kaya, ayun. Sabi ko, maingat po ako regarding dyan. Sabi ko, hindi ako basta-basta nag-post na po pwedeng makapag-mislead ng mga tao. Sabi ni Brad Alvin Manuel, shout out po sa lahat ng mga kapatid. Ayun, sabi ni Brad Wilfredo Raplisa, hello bro, kumusta? Ito, tinatrangkaso. Ayan. Sayang, nasa duty daw si Aling Puring. Ayan. Merong taga Thailand na nanonood. Sawadee Kap! Meron taga Thailand na nanonood. Ayun. Ano pa ba? Basta gusto ko lang po kayong i-update mga kapatid. And na 2 days ago, yung last live ko, meron pong nanood na ano nun, na KMP. Yan, hello. Shout out sa inyong lahat. Ang daming nag-ano po ngayon, ang daming nagpa-pop up sa sa screen ko. Sabi nung ibang mga kapatid, kailangan kitang i-unfriend, sabi niya ganyan, okay na lang muna dito sa Messenger tayo. Tas nakakapanood naman ako sa YouTube channel do sa MCGI Exeter. Kasi alam mo naman, maraming ano ngayon. Masyadong sensational yung yung Facebook account ni Badong. Ano ba yun? Meron akong kausap basta yung mga kausap ko, Brad Badong, alam niyo po ba, sabi ganyan, instant celebrity po kayo sa amin. Ganun po ba, sabi ko. Tapos, kahapon, meron akong ka-chat na kapatid. Sabi niya, Brad Badong, hindi ko expect na magre-reply po kayo. Sabi niya, it's such an honor na ma-reply niyo po. Sabi ko, bakit naman po? Natatawa naman po ako sa ano niyo sa comment niyo. Sabi ko ganyan. Lahat naman po ini-entertain ko. Wala naman po tayong pili-pili, sabi ko sa kanya. And yung asawa ko po, closet po siya, GS. Sabi niya ganyan. Ako po silent exeter. Salamat sa Diyos, Brad Badong, dahil sa mga video mo, nakalaya kami. Yung asawa kong GS, inuunti-unti niya lang. Shoutout pala sa lahat ng mga officers na closet. Hey! Sa mga DS na closet. Naku, baka mag-loyalty check na naman baka i-check na naman yung mga cellphone. Ayan, shout out sa mga KNP na closet. Ayan.
Maraming magme-message sa akin. Sino yung kay NP na closet? Secret. No clue. And hindi po yan gawa-gawa mga kapatid. Sabi ni Aling Puring, Brad Badong, sasabihin ko po niyan na nagpapadala kami ng pera ng lokal sa mismong bank account ni Katan. Ako, alam kaya ito ni Daniel Rason na yung palang mga kapatid sa Europe nagpapadala sa mismong bank account nung kanilang MIC na si Sani Katan. Kaya siguro nagka-cancer to dahil, ay nako. Ay nako. Ito talagang ano. Nasaan ka ba? Ayun, sige. Sabi ni hindi daw niya napindot. Ay, merong nanonood from Brisbane. Hello. Taga Brisbane po kayo, di ba? Hindi ko lang babanggitin muna. Hello sa mga taga Brisbane, Australia. Ayan, Brad Alvin. Nag-send ako sa'yo ng invitation ulit to join. Brad Alvin. Hello, Brad Alvin. Ang laki ng boses ni Badong. Ayan, Sabi ni maganda farm niya. Sabi ni Badong ni Kipoy de Rosario, happy birthday pala kay Sis Maricel de Rosario. Ayun. Brad Alvin. Bro, ano ba pag-uusapan? Siyempre, as usual, yung mga nangyayari. Ano bang napag-usapan nyo nung informant? Yung sa ano? Ano ba yun? Nakalimutan ko. Marami, di ba? Marami eh. Pag nandito ako sa video, nakakalimutan ko yung mga pinag-uusapan dun. Kaya nga, yun, mas naniniwala yun sa akin, di ba? Oo. Sabi nga, meron akong isang nabasa, huwag kang magtatanong kung paano makapunta ng Maynila sa taong hindi pa nakakapunta ng Maynila. Magtatanong ka kung paano ang papunta ng Maynila, hanggang Bulacan lang ang alam niya, hanggang Bulacan ka lang makakarating. Ganon din, kaya maraming naniniwala kay Badong dahil maraming ebidensya si Badong. Picture lang ni Badong kasama niya yung royal family sa Pilipinas, sa ibang bansa. And sabi ko nga, yung pong ibang mga kumakalat na mga property sa social media, hindi sila kasama sa mga bahay, mga mansion ng royal family. Ito po yung Bro, tsaka diba yung sa kwento nga ni Brad, hindi ko nababanggitin ko siya, diba? Oo. Sabi niya, hindi ka nga daw makapasok dun sa mansion pagka hindi ka pinagkakatiwalaan ng Pradeli kasi sinasala. Oo. Tapos ang sumasala, alam mo na yung asawa niya, si Yuli. Oo. Yun ang tagasala. Oo. Kasi bago mamatay, share ko lang bro, bago mamatay si Bradelli kasi nagpumasok ko sa MCGB dati, bago mamatay yun, kumbaga si Yuli yung nagko-command kay Bradelli, siya yung nagbibigay ng advisor. Si Yuli ang naging advisor ni Bradelli.
Mm. Kasi, Kaya lalong tumindi ang galit ni ni Daniel Rason kay Yuli. oo, si Dahil 'di Yuli, ba yung programa nilang The Unheard Truth. unheard truth. Ayun. Eh di naman Uh, siya makakarag dun eh. Kasi nga, alas yun bro eh. o Hindi pwede. ang tawag namin doon kay Yuli, ikatlong tagapangasiwa. Oo, ikatlo. Ikatlo pala. Hindi Ay, mo pwedeng tablayin yun eh. Yari ka dun. oo, hindi mo pwedeng tablahin 'yon pag tinabla mo 'yon. Ano ka, ligwak. Tapos bro, ito pala, sabi ng mga kapatid, ba't daw nananahimik si Yuli? Siyempre, sabi ko, siyempre, kasi meron man nagtatanong sa akin, siyempre, sabi ko, nagkasundo na. Kasundo na si KDR at si ano, si Yuli. Di ba? Mm. Tataka daw sila, bakit daw tumahimik na si Yuli? Sabi ko, siyempre, kasundo na yun. Mm. Kasundo na ba sa mga mana-mana? Alam mo na. Kaya nga, 'di ba, nung bago ako, dalawa yung nag ano sa akin, dalawa yung nag-send ng friend request. Si Willie Santiago at saka si Yuli Villamin. Sabi ko doon sa kasamahan ko sa inner circle na closet. Sabi ko nag-ano sila, nag nag-send sila ng friend request, nangangamusta. Sabi ko ganyan. Sabi niya nung closet, naku, wag mong entertainin si wag mong entertain sila pareho, sabi niya ganyan. Sabi ko, ako naman, nakikiramdam ako, sabi ko, of all this year, bakit now? At saka bakit ako? 'Di ba? Bakit ngayon lang at bakit ako? Sabi kong ganyan. Eh di, matagal kong pinag-isipan yon. Ang una kong inaccept si Willie Santiago. Pero friend kayo ni Brad Willie. Actually, hindi kami friend. Nadidismaya nga ako sa kanya, to be honest. Ayoko magpaka-plastic. Nadismaya nga ako sa kanya kasi, di ba nakiusap siya before nung June last year. Dahil meron daw siyang ikakandak na get together ng mga exeter. Mm-hmm. I-promote ko daw. Pin-promote ko naman. Salo-salo lang naman daw, kamustahan. Kamukat-mukat mo pagdating doon, bautismo. Pagkakamustahan, dapat kamustahan lang. Kasi, Binautis pa? oo. Kaya, Kaagulat mo. may, sabi ko, ako naman, respectful naman ako sa tao. Pagka ang tao nakiusap, maging tapat ka lang. Kung ano ang pinakiusap mo, yun yung gawin mo. Pangit kasi, tapos, ganun din, si Yuli, nag-feed siya ng information sa akin, sabi niya, atakihin mo si ganito, ganito sabihin mo. Ako naman, sinasakyan ko siya. Kasi, kagaya nga nung sinabi mo kanina, bakit siya nanahimik? Tingnan mo, bakit ako ang pinifeed niya ng info? Sa akin siya nag-feed ng info. Hindi ba siya yung nagtapang-tapangan na sabi niya, ilalabas ko ang tunay na bilin. Ay, oo, yung huling bilin. Oo, nasaan yung Akala ko bang maglalabas ng tunay na bilin? Huling nga bilin daw ng Bradelli. Oo. Kaya nabanggit ko yan. Ngayon, sabi ko nga, hindi niya alam na meron akong kausap na closet. Siya yung pinagtatanungan ko, tama ba itong sasabihin ko? Kasi ganito. Hindi pakiramdaman mo. Sabi ko, kahit sabihin ko to, hindi ko sabihin. Sabi kong ganyan. Ito yung magiging consequences. Mas maganda sabihin ko na, sabi kong ganyan. Ngayon, eto magiging consequences pagka sinabi ko. Ayun nga. Lumitaw yung intention nila kung bakit sila nakikipag-communicate sa akin. And sabi ko nga po, mga kapatid, wala akong balak na magtayo ng iglesia.
o anumang samahan. Wala. Ni katiting wala po, mga kapatid. Kaya nandito lang po ako para mag-expose, para ipaalam na kulto yan. Ano daw yung huling habilin? Aray! Oo, wala. Biglang ano yun eh. Biglang nanahimik eh. Ano ba, huling habilin ba o huling salita? Habilin daw, sabi eh. Di ba may Ah, pinapakita pang record? May record daw siya. ang sabi niya sa akin, ito yung huling habilin. Ang huling habilin, ito, manatili ka sa mga habilin yan ni Pablo kay Timoteo, hindi naman ni Daniel, ni Eli Soriano kay Daniel Rason o sa'yo. Tsaka, Kaya, kaya nga nagtayo siya ng ano bro, ng MCGB, di ba? so ibig sabihin pala, yung iglesia na kinamatayan ni Soriano, hindi siya totoo. Kung totoo yun, ba't ka magtatayo ng iglesia mo? Di Oo, ba? meron Yun sila. lang naman yun lang naman ang logic nun eh. Kung totoo yung iglesyang kinamatayan ni Soriano, bakit ka nagtayo ng sarili mong reliyon? Tapos ano pa siya dun bro, para siyang hari dun. Pag di niya Mm. nagustuhan yung sinasabi ng mga member niya, sinisigawan niya. Kuwang-kuha niya nga yung ugali ni Bradelli nung buhay pa si Bradelli. Ganong-ganong si Yuli ngayon sa mga member niya. Oh. Sinisigawan niya. Bakit mo Parang alam hari. yan? Ba't mo alam yan? Pumasok ako dun bro, nag-MCGB ako eh. Oh, naging membro ka kasi kaya mo alam. Yun po yung sinasabi ko mga kapatid. Kung Kailangan kilala niyo magtanong. si Brad Edison bro, si Brad Mm. Edison Kihuko, tanong niyo kay Brad Edison. Tanong niyo kung gaano ka, ano yung ugali ni Yuli sa MCGB. Para siya na lang magkwento. Mm. Yan kasi yung ano, dapat mga kapatid at nararapat. Gusto mo matutong magluto, magtanong ka doon sa marunong magluto. Gusto mo matutong mag-drive, magpaturo ka doon sa marunong mag-drive. Doon sa kinauukulan, mga kapatid, hindi, biro mo ay ako, mahirap na lang magsalita kasi maraming nagdudunong-dunungan. Akala nila, alam nila lahat. Pero si Yuli bro, hindi naman talaga naging ano yan. Naging regular worker yan dati, di ba? Hindi naman, no? Hindi siya naging regular worker. Regular na ano, regular. Regular papa. Regular papa niya, no? Regular. Patay tayo nito. Pag narinig naman MCGB to, yari tayo. Titirahin na naman ako nito. Ba't naman tayong matatakot? Sabi ko, kay Daniel Rason nga, hindi ako natakot sa MCGB pa. Oo. Ano lang naman yung MCGB na yan? Kulangot lang naman yan kumpara kay Daniel Rason. De, pero marami din po silang member eh. Yung balita ko yun. Parang dumadami daw po. Hindi sila dumadami. Kumukonti sila. Katunayan kumukonti sila. Dati kang miyembro doon, di ba? Oo. Oh, meron pa akong kilalang miyembro. Kausap ko palagi. Paano dumadami? People come and go. Merong magiging miyembro, aalis Meron din. nga. Nagbabautismo daw sila ngayon eh. Sabi. Sinong bautisador nila? Yun lang, di ko alam. Pag ano, makikibalita tayo. Sino mo sa nila? Bautismo daw eh. Yun ang narinig ko doon eh. Oo, kasi sila daw yung merong nag-send sa akin ng video or audio na sinasabi na tayo mga kapatid ang darat ng buhay sa pagparito ni Kristo. Sarap ng buhay. Bakit daw? Kasi daw sila yung binhi. Anong binhi? Mahilig Sabi kasi, ni Brad, regular hotdog daw. Oo. Mahilig Tama.
Oh, mahilig kasi sila sa binhi. Yun, mahilig sila sa binhi. Uh, Napunta. binhi, anong klase binhi? Ayun, maraming klaseng binhi. Anong klaseng binhi? Ayun. Oh, yes. Ano niluto mo? May kusinera ako dito. Wala ka na ba dun sa dati, bro? Ano? Ba dun wala ka na dati? Yung sa dati mong lugar, wala ka na dun, ano? Wala Umalis na. ka na. Oo. Nasa ibang ano na ako, ibang dimension. Kaya pala yung sa video mo, sabi ko parang iba na to, ah. Iba na yung lugar. Alam mo naman, maraming inggit. Kasi pag inggit, pikit. Pasensya na, inuubo ko. Pareho tayo. Pareho tayo. Tinatrangkaso nga ako eh. At tinakpan ko yung ulo ko eh. Lamig. Inisipon pa ako. Ayan, sabi ni Brad Joe Nomer Giron Araulio, namimingwit sa MCGI ang MCGB. Yan, ganyan lang naman ang ano. Kaya mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, nakalaya na po tayo, wag na po tayong magpapakulto. Kapag nagpakulto pa po tayo, problema nyo na po yun. Hindi na po Oo. namin saklaw yan. Galing ka sa kulto tapos ano ka pa, bingwit pa ka pa ulit sa another kulto, di ba? Yun nga Kung yung ayaw, MPGB na. kung ayaw nyo na pong maniwala sa mga religion, okay lang naman yan. Basta Mm. maging, maging mabuti po kayong tao. Oo, tama, tama. Yun yung ikakaligtas natin. Hindi naman tatanungin ng Diyos, ano yung relihiyon mo? Wala pong ganun. Wala kayong mababasang ganun sa Biblia. Ang nakasulat, sabi sa Biblia, sa Santiago, ang awa lumuluwalhati sa araw ng paghuhukom. Hindi po ang iglesia lumuluwalhati sa araw ng paghuhukom. Wala pong ganun. Tama. Ang nakasulat, ang awa lumuluwalhati sa araw ng paghuhukom. Walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Kaya kung ayaw nyo na pong maniwala sa religion, maging mabuti po kayong tao. Maging mabuti po tayong tao. Yung mga pinapanira nila sa atin na, ayan, pagka nag-exit ka sa MCGI, pwede na yung ganito, pwede na yung ganon, pwede na yung ganito. Pwede ka nang uminom ng alak, pwede ka nang magpakulay ng buhok, pwede ka nang magpatattoo, pwede ka nang etc. Sabi ko nga doon sa kapatid na na nag-send sa akin nung ano na yon. Sabi ko, sila ang gumagawa niyan eh. Ba't nila ibibintang sa atin? Sino bang tagtad ng tattoo? Biro mo, apo ka ni Soriano, tagtad ka ng tattoo, ba't di ka natiwalag? Oo, bakit di sinasaway ni Brother Eli yung dati, di ba? Oo. At biro mo, kapatid Ano ka kung ni, bunsong kapatid ka ni adopted brother ka ni Daniel Rason. Pero nagda-drugs ka, ba't di ka natiwalag? Bukod sa nagda-drugs ka, nagkakasino ka pa, nag-ano ka pa, nag-breed ka pa ng mga manok na panabong. nagsasabong pa, no? Oo. Patay tayo dyan. Magulang ka ng kinikilala niyo sugo. Ano ka? 'Di ba bawal magdemanda? Dinimanda mo mismong kapatid mo. Nakapatid mo rin sa iglesia. 'Di ba yung Kaya, Philip? Tapos sa bibintang ngayon? Sabi ko nga, hindi pinapatulan yung mga ganyang issue kasi yung mga ganyang issue ano lang yan, pautot lang yan ni Daniel Rason. Kasi alam naman nila na yung iglesia nila ay pabagsak. Yung pong sinasabi na imposible na magkaroon ng pagbagsak ang MCGI, hindi po yan imposible mga kapatid. Bakit? Ay, kahapon nga lang po merong isang angkan na kumausap sa akin.
Balbadong, wag mo muna kaming ano ha, sabi niya ganyan. Chill ka lang muna. Siguro one of these days, makakasama mo kaming magsasalita. Basta chill lang po kayo at nagpapasalamat kami dahil because of you, napatunayan namin at nalaman namin na hindi totoo yung iglesia na pinagmalasakitan namin ng mahabang panahon. Sabi nga nila, any form of help, do not hesitate to tell us. Sabi ko, salamat po. I highly appreciate the gesture na ng pagtulong. Sabi kong ganyan. And bahala na po ang Diyos na gumanti sa inyo. Yun. Tapos 2 days ago, nung yung live ko, yung huling live ko, may nanonood na kay MP nun. Bro, in fairness bro, sabi sa akin ni Brad, lagi kong kausap, sabi niya. Oh. Fairness kay, nung lumabas ka daw, nung lumabas daw si Brad Badong, madami daw, yung kapatid na naliwanagan. Kaya kumbaga, ikaw rin yung naging daan sa mga kapatid na naglabasan ngayon. Bakit? Biglang dumami naglabasan eh. Diba? Kaya, ewan ko ba? Ikaw yung naging daan. Wala naman ako intention sumikat. Basta ang intention ko lang nung nagsalita ako para ipaalam sa mga kapatid, pinaglololo ko na lang po kayo dyan. Expose. Para ma-expose na. Oo. Yung kapatid bang sinasabi mo, reliable ba yon? Oo. Oo, syempre, reliable yun. Laging kasama ni Brad Daly sa yun eh. Brazil yun. Hindi natang ng Brazil, kasama niya yun. Oo. Tsaka magbibigyan kami bukas eh. At saka sa Pilipinas, nabanggit ba nung kausap niyo na yun, yung ibang mga nagsasalita? Oo. Ano Si sabi? KDR. Hindi, yung ibang nagsasalita. Sasalita. Sino? Yung mga kasama mo dati. Anong nagsasalita? Teka muna. Kalimutan ko. Ang dami ko kasi nakakausap, nakakalimutan ko ng mga alin ba doon? Yung ibang mga kasama mo na, di ba, dati mong kasama, umalis ka? Oo. Sinasabi ba nung kausap nyo na totoo yung mga sinasabi nila? Oo, totoo. Hindi. Credible ba sila? Sabi? Di ba ikaw nga ang nagsasabi sa akin? Oo. Hindi mo yata naiintindihan yung sinasabi ko. Di ba ikaw nagsabi sa akin? Yung mga sinasabi ni wala yan. Mas credible yung si Badong, sabi, di ba? Sabi nung kausap mo. Oo. Naiintindihan mo na ngayon. Yung mga sinasabi, oo, alam ko na. Yung mga alimuom. Baka mapaaway na naman tayo eh. Tahimik na tayo ngayon. Yung mga alimuom dyan sa mga tabi-tabi. Tapos sila daw yung totoo. Kaya ako... lang naman pulot-pulot lang naman sila bro eh. Pulot-pulot. Pulot-pulot. Tapos ako sinasabihan na fake. Ikaw pa daw yung fake. Baka mukhang baliktad Alam tayo magbanggit. Banggitin na naman tayo dun sa kabila eh. Alam mo na yun. Alam na nila yun. Ay, nandito si kala ko si Lola Q. Ayun. Si Lola Q kanina, in-invite ako dun sa post and ponder eh. Umakyat tuloy ako. Kinig ako nun sa post and ponder kanina. Hindi na ako nakakapanood kasi busy na ako eh. May work.
Tsaka alam mo naman, masyadong sikat si Badong kung saan nag-guess, sinusundan. Sundan. Nire-record ka pa nga niya. Nire-record pa nga nila, di ba? Ayun. Ako, basta ako, malaki ang pagpapasalamat ko sa Diyos dahil maraming nakakalaya at maraming lumaya. Kaya Oo. galit na galit si Daniel Rason sa akin. At hindi lang si Daniel Rason ang galit na galit sa akin. Pati si Efren Baking at Resty Reyes. Biruin mo, Efren Baking, meron ka na naman palang bagong sasakyan dyan sa Australia. 3 na pala yung sasakyan mo dyan sa Australia at ilan yung bahay mo sa Australia. Sinong nagbabayad? Meron ka bang pambayad, Efren Baking? Ano lang naman ano bang trabaho mo? Kapal ng pagmumukha ninyo? Mga hinayupak kayo? Ngayon, mga kapatid, magagalit kayo sa amin. Magagalit kayo sa... magalit kayo sa amin. Magalit kayo sa akin. Wala akong pakialam. Kasi, unang-una, sino bang magsasuffer? Kayo rin naman ang magsasuffer eh. Kung gusto nyong manatili dyan, sige, magpakapanati ko kayo. Sige, itulong ninyo yung sabi nga nung pinost ko, nasa GC natin yun eh. Isa yon sa mga miyembro ng royal family sa Brazil. Alin sino yun, bro? Kung maalala eh, sino? Sabi niya, pinost ko yun eh, sabi niya ganyan, mga kapatid, mag-invest po kayo para sa pamilya ninyo. Marami na pong property ang mga apo ni Brad Ellie. Oo Buhay nga, pa po si tama. Brad Ellie, pinag-iipon niya na. Sabi ko nga po, biro mo nung kausap ako nung si Yuli. Susut niya pa yung kwintas na makapal, yung gintong kwintas na tapos sasabihin sa akin, naghihirap na daw siya. Di ba, mga sasakyan ni Bradelli napunta rin kay Yuli. Naka Yuli lahat yun eh. Yung susi ng vault na kay Yuli. Oo. Pati yung sabi, di ba yung mga gold napunta rin kay Yuli. Pati yung mga Oo. business ni Bradelli, lahat. Sabi ko doon sa kapatid na nasa doon sa kapatid na doon, yung nasa Brazil. Sabi ko, nasan yung yung susi ng yung vault? Kanino napunta yung vault? Tinanong daw ni Yuli kung saan nagpupunta si Ingkong bago siya pumunta ng vault. Kasi walang binili, kahit si sa kanila, kahit si Daniel Rason o si yung magulang ni Daniel Rason, wala silang kopya na susi ng vault. So, ibig sabihin, si Soriano walang tiwala kahit kanino. Ngayon, tinanong ni Yuli, saan nagpupunta si Ingkong bago siya pumunta ng vault? Doon pa lang sila nakuha yung susi na hanap. Tapos, yung susi na kay Yuli. Meron pa nga isang kapatid na from Philippines nag-transport ng pera, isang maletang pera ang dala-dala niya. Di ko na lang babanggitin kung sino. Saan napunta yung yung pagdating niya kasi doon, ilang days lang namatay na si Yes. nasa quarantine period pa lang siya noon during that time. So yung pera hindi na nakarating na buhay si Soriano. Sabi ko sa kapatid, saan napunta yung perang dala mo? Di nakayuli. Nung time na yon, yung paniniwala ko, nakasalig pa kay Daniel Rason during that time. Kasi ang alam ko, siya yung siya yung sugo. Hindi pala sugo, napasubo lang pala.
Pero paano hindi napasubo eh? Walang kaalam-alam na ituro. Ano nga daw bro, sabi ni Brad yung nakakausap ko, inaaya daw yung pumunta sa sa Brazil nga para mag-aral ng ministeryo, ayaw daw pumunta. Hmm. Wala nga daw interest sa sa Biblia. Ang interest daw ni KDR, sports, karate, baril, yan nga, yung pagmumotor, yan ang interest niyan Pero sa Biblia daw, wala daw interest yan. Wala. Pag-aartista, yan daw mga interest niyan. Kasi nung nakatira kami sa La Vista, ni isang beses di ko siya nakitang humawak ng Biblia. Oo nga po. Hindi sinasabi sa kanya ni Brad Alam mo na yun kung sino. Oo. Sabi niya sa akin. Kilala din ni Brad John Homer Giron Araulio. Yung sinasabi Oo, mo. yan. Kilala niya. Kilala niya personal. Oo, Kasi yung anak nung pama niya rin dati. Si Brad Nomer nandyan, Brad Nomer. Sa train worker ko si Brad Nomer Kabatch ko siya. Kabatch ko pala siya sa seminar. Oo. Nag-seminar din ako bro, pero hindi ko tinapos. Sino Nakasama rin ako dyan sa Yung sinasabi niyo construction. Nakasama din ako dyan. Ha? Sino presidente niyo? Yun lang, nakalimutan ko na. As naaalala ko lang dati, yung nagmamando-mando sa amin si King Cortez. Presidente niyo si King. Nagmamando sa amin yun. Eto pala, buti na lang pinaalala mo. Itong King Kong na to, ex-convict. Mahiya ka nga sa sarili mo. Ang kapal ng pagmumukha mo talagang King Kong ka. Biro mo para pasamain mo itong itong nanay ni Brad Ace. Ito talagang maligo ka nga muna. Sa bagay kahit maligo ka, mukha kang mabantot. Itong King na to parang akala mo walang look who's talking. Biro mo, buhay pa si Soriano na tinanggal ka na sa ministeryo. Bakit? Marami kang kaso. Kaya huwag kang magmalinis. Itong mga kapatid na pinapasama mo, walang naging kaso sa iglesia. Ikaw, meron kang kaso at hindi lang isa, marami kang kaso. Totoo din yung bro na meron sa kapatid na ano ba yun? Minolestya. Totoo yun Ba't ka napatigil? Hindi, yung sabi ni daw, may minolestya daw. Si King Cortez nga. Kapatid na babae. Totoo yun di ba? Kasi naku. Bahala na lang siya sa buhay niya at kahit naman magnangak-ngak siya sa social media, wala namang maniniwala sa kanya na mga nakakakilala sa kanya. May kaso yan, di ba? Papa. Ang daming kaso yan. Ito, sabi ni Brad John Homer Giron Araulio, presidente siya sa Bread Society dati na nag-take advantage sa members. President. Ngayon, nasan siya? May destino ba siya? Wala. Wala nga siyang destino Kaya iba yung natupag ni King ngayon Politika yata yung natupag niya No? Hindi. Ano daw siya? Historiador. Historiador. Tsaka yung politika parang may nakita ko dati yung kasama si Robin Padilla parang ewan ko kung ano yun. Meron ang libro. May libro-libro na. Feeling din no? Bro, feeling din. Feeling matalino. Maraming feeling matalino.
Naku, alam mo, yung mga matatalino talaga, nagmamasid lang yan. Tahimik lang, di ba bro? Ang mga talagang matatalino, tahimik lang yan. Hindi Tahimik may lang. makikita na. Tingnan mo. Tingnan mo, tahimik lang tayo. Pero hindi tayo matalino. Observer di ba? Yung mga matatalino, observer yan. Oo. Sa Bible naman kasi yun eh. Kahit yung mangmang, pagka tumahimik, nakukonsider siyang matalino. Lobat na ako. Sige, tatalan bro, magcha-charge ako. Lobat na pala ako. Yun. Ano bang... Tingnan mo, ang daming umaakyat. Naku, ilang doktor na ba yung nagsalita dito? 1, 2, Ilan? 3. 4 na doktor na yung nakausap natin, na interview natin. Yung nakaraan bro, sino ba yun? Yung Sino? nakausap mo? Sino? Yung isa, nakalimutan ko yung pangalan. Doktor din yun eh. Si Doc Dean. Ano ba yun? Oo. Lobat ako bro, lobat. Sinerge ko muna. Sabi ni Brad Rolando Orais, Brad Badong, si King Cortez po ba ang nagmolestya sa kapatid niyang babae? Hindi po kapatid niyang babae. Baka iba yun. Oo. Ayan, tingnan nyo. Tingnan mo, Daniel Rason. Ngayon ka magbibida-bida na sa bagay, sabi nga ng mga kapatid, the damage has been done. And the effect is irreversible kahit anong gawin ni Daniel Rason ngayon, unless siguro otherwise merong makita yung mga kapatid na talagang sincere na pagsisisi kay Daniel Rason. Siguro may himala namang mangyayari, pero sabi ko nga po, unless otherwise na hindi magsisiyan si Daniel Rason, magpakumbaba, ako, talagang lalayasan siya ng mga kapatid. Saka ano bro, Brad Badong, bakit walang vice president si ano, di ba? Si KDR wala siyang vice president. Wala siyang vice presiding minister. Oo, di siya kumuha. Yung asawa niya, yun yung acting. Yun ang vice. Oo. Kaya, naku, takot yun. Pati yung, magulang niya, tsaka yung kapatid niya, si Lisel Capulong. Ayun. Sabi ni Joyce, ni John Homer Giron Araulio, yung vice daw ni Daniel Rason, si Vice, ganda. Ganda-gandahan lang yun, hindi naman maganda. Vice ng mga kapaklaan. Oo. Di ba yung pinost natin, yung nagpupulis-pulis siya? May Oo. ikot-ikot pa. Oo. Nakita ng pulis na pumipilantik yung Tawanan yung mga kapatid, pinagpiestahan yung post mo na yun ah. Dami nag-comment ah. Kaya galit na naman si Daniel Rason yun sa akin. Putang ina. Oo, malalaman na naman yun. Papadala na naman yun dun. Oo. Sabi- Sabi, alam yung batong na to. Di ba yung kilay ni KDR gumaganon, ano? Tumataas, ano? Ganun talaga. Ganun talaga. Pagka beauty queen. Nagpakulay ba talaga? Ay, nagpakulay. Nagpakilay ba talaga yon? Wala siyang kilay. Ginuguhitan lang niya yon ni Arlene. Pinagpitan lang. Yung Ganun. isa nga, yung isa nga niya taga-guhit ng kilay niya, taga lokal ng Muñoz si Chacha. Katya. Sino yun? Ano Taga-Muñoz ako eh. Gcos dati yon. Nakalimutan ko yung buong pangalan niya. Chacha yung tawag namin sa kanya. Ayun. Ayun nga, kahapon ako.
Brad Badong, kaya pala itong kapatid na to, pirmis kong nakikita na nag-review sa mga sa mga live ko. Ayun, doon ko lang nalaman na Brad Badong, sabi niya ganyan. Alam mo, ah, closet na kami, buong angkan. Sabi ganyan. Ayun. Nag-message sa akin si Brad, Dr. Sumner Fuentes. Meron daw bagong virus na kumakalat ngayon. Feeling ko nga virus ito kasi Ah, oo, kaya pala inuubo tayo, no? mm, May virus. Inuubo nga din ako eh. Ay bro, yung ano nga pala, di ba yung napagkwentuhan natin, yung sinabi ko sa'yo, yung kay Brad Ay! Eli, yung... saglit lang, meron akong paakyatin. Oh, sige, sige. Saglit lang diyan lang. Nandito kasi tinanong ko itong kapatid na to eh. Sabi ko, sis, pwede ko po bang i-post? Sabi kong ganyan. I-edit ko na lang po yung yung name nyo para hindi makita. Kahit ilagay nyo po yung pangalan ko, sabi niya ganyan. Oh, sige. Si Rubilin Go, from San Diego, California. Tama po ba? Ayan. Tumatawag pala si napakaraming missed call sa akin ni Brad Ace during the time na nagkaroon kayo ng get together. Sabi ko, pasensya ka na kasi madaling araw yun humihilik na ako, sabi kong ganyan kay Brad Ace. Gusto ko sanang makausap mo yung mga kapatid, sabi niya ganyan sa nung nag-get together kami, kaya ako tumatawag sa iyo. At ayun. Sabi ko, okay na yun, nandun ka naman. Ayan. Sis Rubilingo, if you are able to join me in this live, and with your permission and with your kind indulgence, ayan, nag-send po ako sa inyo ng invitation to join me in this live para po mga kapatid, to help also yung mga kapatid na nakatrap dyan sa samahan na yan para magkaroon sila ng ano bang tawag dito? Makatulong yung inyong pagsasalita sa kanilang decision making to exit or not to exit. Ayan, si Rubilin Go. Nag-send po ako ng request sa inyo to join me in this live. And if you are able, if you are just able, and if you are willing, mukhang busy yata. Bigyan nyo lang po ako ng message or ito pa, meron pa, naku. Ang daming nanonood sa aking mga silent exiter na dami account ang ginagamit. Uy, paketin mo bro. Paketin mo Hindi para may kakuntuan. Hindi. Aray ko. Nandito, shoutout pala kay Dr. Sumner Fuentes at saka kay Doktora Tina Fuentes. Alam ko na sa US sila ngayon eh. Grabe. Wala na si si Rubilingo. Si Rubilingo. Ayun, nandito. Si Rubilingo, kung po pwede po kayo, just give me ay, Brad, nasa store po ako. Ayan, nasa store daw siya. Mabilisan lang po, si Rubilingo. Magkano lang po kayo. Hi, hello, ganun lang po. Yan. Pero nasa store daw siya. Sabi ni si Rubilingo. Sige po, si Rubilingo. Go, go, go! Naku! May naalala ako sa Go. Marvin Go, 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 go! Ayan. Paano ba? Ano bang, bakit ka pala nag-exit? Kailan ka nag-exit? Kailan ka nabautismuhan?
Kailan ka na bautismuhan, Brad Alvin? Ano ko? July 28, year 2000. Nauna ka sa Kasikatan pa akin. ni Bradley nun. Bro, kasikatan ni Bradley. Oo. Nung panahon na yun, ano yun? Talagang madaming kapatid. Oo. Sabi pa nga ni Bradley, panahon daw ng pag-ani yun eh. Yung Oh. year Panahon ng 2000. panahon ng Pag-ani. pag-ani pala ng pera. Yun ang sabi. Ay, nako. Nag-exit ako 2024 August. Ay, hindi. Tama. August 2024. Oh. 20 na pala, no? Kailan ka nag-exit? August August 24? 2024. Mas nauna pa ako nag-exit sa'yo. Hindi. Mas nauna ako sa'yo. Ano ka ba? January ako, 2025 pala ako. 2024 ako eh. Oo, 2025 pala ako. Oo, 2025. January 4, 2025. Hindi kasi hindi naman ako basta-basta nag-exit kasi kahit nandun ako sa MCGI, nag-ano pa ako yung, kumbaga nag-explore ako eh. Kaya nga ako napunta sa MCGB. Kaya nga ako napunta dun eh. Nag-explore ako eh. Mm. Yung pala, wala din. Hindi rin pala totoo. Yun. Kaya yun. Magkanya-kanya na lang tayo. Talagang hindi naman totoo yan. Biro mo, ikaw yung living microphone ni Soriano. Paano ka naging totoo? Di ba? Ikaw yung Oo tsupo nga. ni Soriano. Paano ka naging totoo? Ako naman. Chupo na no. Oo. Andiyan si Sisera Oo. Comment. Sabi ni Brad Gilby Arandela, ayan, may ubo na kayo. Pinapalo na kayo. Ayan. Yung mga Palo ng Diyos. sabi ng mga dilulo yan. Sabi ni Brad Jomer Araulio, sumikat lalo siya dahil sa ang dating doon ni Brad Pitt. Yes, lalo siya naging sensational doon sa ang dating doon. Ayun. Tingnan nga natin si Ruby Lingo, baka pwede na siya. Kasi kanina, nasa daw siya. Ay, meron meron taga Japan. Kaya tingnan bro. Maraming taga Japan ang nag-exit. Sino ba? Nag-Japan ka rin ba bro dati? Pumunta ka rin Japan? Hindi. dapat magja-Japan ako. Doon ako mag-aaral ng high school. Yung tiyahin ko kasi gusto niya ampunin ako. Ayoko kasi magpapari ako dapat eh. Ang kinuha nila yung pangalawang bunso namin. Sayang no, hindi pala natuloy yung gusto mo. Oo. Yung pala yung gusto mo dati. Oo, magpare. Wala naman akong regrets kasi siguro kaya ganun para dito sa nangyari. There is a ano ba? There's a greater mission. Kaya shoutout ko pala itong bagong exiter, silent exiter kilala niyo na po kung sino po kayo. Hindi ko na lang babanggitin. Dami account yung account na to, pero baka magdelikado siya. Hello sa iyo, kapatid. At salamat at maligayang paglaya sa iyo. Ayun, natumbok ni Brad John Nomer. Roma 8:28, everything happens for a reason. Sa madaling salita, lahat ng bagay nagkakalakip sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. And sabi ko nga po, at inuulit-ulit ko na sinasabi, mga kapatid, hindi po natin kailangan
ng relihiyon para maligtas. Ang kailangan po natin, yung mabuting isinulat ng Diyos sa puso natin. Naka-imprint yung kabutihan na yun eh. Kahit walang magsabi sa yung bawal pumatay, nakasulat sa puso mo na bawal pumatay, huwag kang papatay. Tingnan po ninyo yung mga katutubo. Wala naman, no read, no write po yun. Pero bakit hindi sila pumapatay? Nakasulat kasi sa puso nila, huwag kang papatay. Nakasulat sa puso nila, maawa ka. Pagka meron na gutom, pakainin mo. Nakasulat kasi sa puso yon, mga kapatid. Kaya yung post ko na, yung pinaparatang nila na, ang daming paratang sa akin, ang daming paratang ni Daniel Rason na, ano daw ako, nagpo-propeta. Napakabobo nito si Daniel Rason. Biro mo, ikaw yung leader, tapos sa akin mo ibibintang yung nagpo-propeta. Kaya nga, hindi ko nga inahawakan yung Biblia ko eh. Tapos, noong inilabas ko yung mga mansion nila, pag daw namatay sila, may nangyaring masama sa pamilya nila, alam mo daw sino yung hahantingin. Imputing na ako, yung merong intensyon na masama. Napakabobo talaga nitong si Daniel Rason. Hindi marunong gumamit ng salita. Paano ako, kahit, Daniel Rason, alam mo, kahit magpa-blatter ka, kuhanan ka lang ng mga pulis. Hindi mo ba iniisip yung mga pinagsasabi mo, Daniel Rason? O yan, naka-record na yung video na yon. Hindi na mabubura yon. O, pagka diniman, kaya nga sabi meron akong kapatid na kausap nung nakaraan. Naku, bigatin sa lipunan. Bigatin sa lipunan. Sa society. Hindi sa iglesia, sa society. Sabi niya, alam mo brother, totoo yung sinasabi ng mga lawyer na nakakausap mo. Brother Daniel cannot sue you because by doing such, para siyang kumuha. I am affirming na totoo yan, sinasabi nila. Na pag pag dinimanda ka nila, para siyang kumuha ng martilyo na ipinukpok sa ulo niya. Mauungkat lahat. And sabi ko nga doon sa kausap ko, yun po yung ayaw ni Daniel Rason, mapahiya. Kaya ang gagawin niya ngayon, magbabayad siya. Kung kani-kanino, para sila yung manira sa akin. Ayan, wala na si Alam ko busy sila Mama Mary ngayon dahil death anniversary nung asawa ng boss niya at saka birthday. Wala, busy si Mama Mary. Nag-send ako ng sa kanya eh. Ayan. Hello po sa inyong lahat mga kapatid. Siguro hanggang dyan na lang po muna dahil 8:24 PM na po dito. Kailangan ko na mag-dinner. Kailangan ko na matulog kasi meron pa po akong trabaho bukas. Thank you po sa inyong panonood at pakikinig. Again, kanina merong sa Middle East, bagong exiter sa Middle East. Maligayang paglaya sa inyong lahat. Sa Australia, mayroong mga bagong exiter din na nag-message sa akin. Maligayang paglaya po sa inyong lahat. At sa Pilipinas, sa Europe, si Aling Puring, maligayang paglaya mga kapatid sa inyong lahat.
And may God bless us all. Bye-bye po.